Ha? Oh, pati ngipin niya raw, 3 milyon daw ang ngipin eh. Ang halaga. Kasi daw, yun daw yung pinakamahal na binir, mga kaibigan. Brilyante raw na durog yun. Ha? Ganun ba? O sige, subukan natin ngayon ang tibay niyang yung ngiping kinabit sa bunganga mo. Subukan mo ngayon kung matibay yan. Kagatin mo yung rehas dyan sa MBI. Pagka nasira mo yung rehas na bakal, bay matibay ang ngipin mo. Mga kaibigan, ano po. Ngayon, ayan pagka naggumawa ka ng kabutihan, ito yung mga ginagawang poster boy dapat ng pulis. Hindi yung pagmamayabangan ninyo yung publiko, mali naman ang trabaho ninyo, dispalinghado. Hindi ba? Kunyari, nang huli ng ospital na underground, ospital na mga inchik, tapos yung nahuling inchik, pinakawalan. Para saan pa yung ginawa mong pag-grade? Ano na-accomplish mo ron? At saka yung mga walang hiya na ginagawang accomplishment, yung maliit na bagay na nagawa na pagkakamali ng isang tao na kaya lamang niya ginawa, ay kailangan niya mabuhay. Kamukha yung nagtitinda ng isda. Hindi ho ba? Na nakulong ng mahigit 10 araw bago pinalaya. Meron ding nagmagandang loob doon na para mabayaran yung piyansa niya at mapalaya siya sa awa nung mabalitaan yung nangyari yun. Pangangalandakan pa nila yun. Itinuturing nilang yun, tagumpay ng sa kanilang panunungkulan, accomplishment, mga kaibigan. Samantalang, inapi mo yung tao eh. Hindi ba? Ano ba hinahanap mo rong nilabag ng tao? Yung bang ginagawa ninyo dyan sa maliliit na tao, nagagawa nyo sa malalaki? Katunayang hindi, yung inchik nga nakawala. Tapos mag-aarti pa itong mga Department of Justice, kesyo, pahahanap daw nila. Yung pong hayop na inchik na yun, 2. Pahanap mo, hindi nyo kakasuhan itong mga pulis? Anong ma-accomplish nyo ron? Nakikisawsaw lang kayo sa publicity para magkaroon kayo ng ginagamit nyo yun, opportunity para mapag-usapan kayo, may ginagawa. Pero sa katotohanan, wala eh. Walang ginagawa eh. Ang talagang dapat parusahan doon, yung pulis muna. Graft case yun eh. Mga kaibigan, kung tutuusin ninyo eh. Sino ba yung nagsasabi nung isang araw, tungkol din sa panguhuli na kung hindi raw nila gagampanan yung kanilang tungkulin pag hinuli, baka naman daw sila ang kasubuhan. Sipin mo, non-dereliction of duty. Tawag mo ron. Mas masahol yun. Pakakawala mo, yun yung operator. Hinuli mo. Pagkatapos pinakawalan mo, walang kaso. Ano ibig sabihin nun? Naglagay. Ano tawag mo ron? Grap yun eh. Kaya naglagay yung kaya hindi, anomalous. Highly anomalous yung pagpapalayang ginawa ng PNP. Doon po sa incheck na hinuli nila sa Puntanay, Dana. Kaya itong pulis na ito naman, si John Nasino, maganda ang niya, ang kanyang imahe. Igagalang siya ng mga tao ngayon. Hangaan siya. Kayo ba yung, pag nakita mo ngayon yan, ako, pag nakaharap ka, ikaw ba yung Juan? Palitrato naman tayo. Kaysa magpalitrato ka sa walang hiya, mapagkakamalang ka pang kasabwat nun eh. Di ba?
Pagdating ng araw chief mo, kasama mo, walang hiya. Kung gano'n ang kasama mo sa litrato, may karangalan, mga kaibigan. At yan ang dapat na maging ehemplo sa pag-uugali ng mga pulis. Ito nung araw, ang pulis, inabot ko, local pa yung pulis nag-martial law, ginawang Integrated National Police, PCINP. Under sila ng PC. Ang PC naman is major branch of service yan ng Armed Forces of the Philippines. Kaya lumilitaw during martial law hanggang sa pagkatapos ng martial law, ang mga pulis ay under ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, pumasok ang bagong administrasyon pagkatapos ni Marcos. Kaya gumawa ng saligang batas at binago ang setup ng kapulisan. Inilagay sa konstitusyon na there shall be a police, civilian in character. Yun ang nakalagay sa saligang batas. At kinreate nga ang Philippine National Police. Ako may naging kaibigan General. Pero nung makilala ko siya, congressman siya. Panahon ni Cory. Sino ito? Ito si General Rodrigo Gutang. Nakilala ko yan. Siya po ang author ng Philippine National Police Law. Pero hindi naman niya naikwento sa akin kung hindi namin pinag-uusapan yung batas. Nakilala ko lang yan dahil paano ko ba nakilala si General Gutang? Basta nakilala ko yan pagkatapos, merong Japanese producers na lumapit sa akin at humingi ng tulong. Ano ba ito? TV Asahi yata ito o kalimutan ko na matagal na kasi. Humingi ng tulong, magsushooting sila rito. Malaking yan ito Hindi naman pelikula pero pan-television lang series yung mga drama-drama. Pero sikat ang mga artista. Ang dami nga nung crew. Shooting, napakarami nilang kakailanganin. At nangangailangan sila ng mga kagamitan, katulad ng helicopter at mga military equipments, gagamitin dun sa shooting na props. Ako ang kinausap at ako nag-coordinate. Sinuting yun sa Cebu. Siguro mga kulang sa 200 katao yung crew na dumating dito. Pati yung facilitation ng customs niyan at ng immigration, inayos ko lahat yan. Pati permit ng helicopter, inayos ko yan. Pero sino tumulong sa akin? Yun, si Yumaong dating General Rodrigo Gutang na naging congressman, mga kaibigan. Mabait yun Hindi nangingi ng pera yun. Sipin mo, walang hiningi yun Sa laki ng itinulong yun, alam nyo ba ang ginawa niyang kauna-unahan tulong sa akin? Nalutas lahat yun. Lahat ng kakailanganin ko, lutas.
pinapunta niya yung isang colonel. Nag-usap kami. Kasama siya. Ito Anya, nagdi-dinner kami. Kasama ko si Rene. Lahat ng kailangan mo sa military at police, siya ang bahala. Kasi hindi naman pipitsugin tong gagawing shooting eh. Malakihan to. Isipin nyo, may helicopter. Sinakay nga ako ng mga gagong hapon doon sa helicopter. Ayoko. Pinilit ako isakay. Yung cameraman tsaka yung director. Hindi, sumama ka niya. And takot ko eh. Kasi para salamin yung yung helicopter, yung kita mo yung labas. May meron akong lula eh. Mga kaibigan eh. Kaya habang lumilipad yung helicopter, nakapikit ako eh. Oo. Ngayon, ano tawag dito? Yung colonel na yon, kilala nyo ba yon? Yung colonel na yon, si Colonel Rene Santos. Naging kaibigan ko yan. Pagkatapos nun. Matagal kami naging magkaibigan yan. Sino yung Colonel Santos na yun? Tauhan yun ni General Gutang nung siya ay nasa active service pa ng military. Constabulary yan eh. Si Gutang. Pagkatapos dalawa silang bata niyan eh. Yung isa, si Billy Bibit. Yung kaibigan kong colonel na tao ni Gutang, yun ay mag-best friend. Sparring partner niya yun. Billy Bibit, tsaka yung si Colonel Santos. Ewan kung nasa na ngayon si Colonel Santos, tiyak na retired na yun. Mga kaibigan, ang bait sa akin nun. Napakabait nun. Yun, naikukwento ko lang sa inyo. Ang dapat na nakikita natin ngayon na karakter ng isang pulis ay yung marunong ng mabuting pakikitungo sa mga sibilyan. Yun ang dahilan eh. Kung bakit sa konstitusyon na ginawa sa panahon ni Cory ay gawing civilian in nature, niliwanag sa saligang batas. There shall be a police civilian in character. There shall be a national police civilian in character. Bakit? Sapagkat nung panahon ni dating Pangulong Marcos, parang ginagawa nila ng impresyon na itong police ay naging mentalidad ng military. Kailangang hihiwalay nila ulit, kumbaga sa labada, yung puti sa dikolor. Di ba? Para ang maging orientation at kaisipan ng mga pulis, especially sa pakikitungo nito sa mga sibilyan, ay katulad din ng sibilyan. Hindi ba? Dapat civilian ang training and orientation. Mga kaibigan. Ang military combat ang training niyan eh. Yun ang purpose eh. Kasi una yan, local. Mababait din ang mga pulis nung araw. Marami pang mabait nun. Pag tinawag ka nga nun na Manila's Finest, yan ang pinakakuan, matinding pulis sa Pilipinas. Magagaling yan. Lalo na nung meron pang secret service sa pulis. Yung sekreta, kung tawagin nila. Inalis yun eh. Yun nga sinasabi ni Mayor Lim na dapat ibalik.
sa kapulisan. Pagka ikaw nalagay ka sa sikreta, tapos na-assign ka sa ibang unit, magaling na pulis ka pag nanggaling ka sa Secret Service. Yan ang sinasabi ni Mayor Alfredo Lim. Ngayon, yun ang dahilan eh. Etong ginawa nitong si John Nasino, yan yung tunay na na aralan. Yan ang tunay na orientation na dapat nating makita sa mga pulis. Mga pulis ngayon pag nakita mo isipin mo agad, may gagawing masama. Bali ba, yung pulis, mga kaibigan, ano yan sabi nga ni Mayor Alfredo Lim, alam mo ba, ang pulis, ang presidente, wala yan, mga senador, wala yan, vice president, wala yan, mayor, wala yan. Ang talagang sumisimbolo sa gobyerno, yung pulis. Kaya dapat, ang pulis natin ay hindi yung kamukha ng pulis o pagkakilala natin sa pulis ngayon. Sapagkat sila ang simbolo. Kung merong simbolo ang gobyerno, yun yung pulis. Sabi ni Mayor Lim. Bakit? Halimbawa, nandiyan ka sa isang lugar na, alam mo, delikadong lugar. Naglalakad ka o naghihintay ka ng masasakyan. Nababalita mo dito, maraming mandurukot, hold-upper. Lagi kang kinakabahan, hindi ba? Kaya sabi niya, dapat ibalik yung foot patrol. Sila nung araw, lakad lang. Walang sasakyan. Wala pang patrol car nung araw. Naglalakad lang sila. Kinukuwento niya. Pag inassign ka sa isang lugar, lalakarin mo yun. Paikot-ikot ka ron. Ano sabi niya? Di ba pag nasa isang lugar ka, na alam mong, o pakiramdam mo, nanganganib ang buhay mo, at bigla, nakita mo, dumaan ang pulis, o may paparating na pulis. Nung araw to, ang pakiramdam mo, yung takot mo, yung iyong pagkabahala ay napapalitan ng kapanatagan ang kalooban mo. Kasi nakita mo yung pulis, kahit may masamang magtatangka sa iyo, masamang loob, na gagawang ka ng masama, hindi niya na magagawa kasi nandyan yung pulis. Nakita may pulis Kaya sabi niya, kung isipin mo mabuti, yan pulis. Yan ang simbolo ng gobyerno. Dapat ganun ang gobyerno Kaya nilagay yan yung gobyerno. Kaya inimbento yung gobyerno Mga kaibigan Para maglingkod sa tao. Na pag nakita ng tao, paano? Masasama ang ginagawa. Wala na. Nasira na. Kamukha ng pagkakabalangkas ng PNP law. Siran-sira na. Iniiwasan nga yung mga pag-abuso, lumala Mga kaibigan Ang nangyari, lumala Bakit? Mga masasama na yung nakaupo kahit naman ng martial law, hindi naman ganyan ng pulis Mga kaibigan, hindi yung mga pulis ngayon, hindi ganyan. Nung martial law, tatapatin ko kayo. Bihira nag-aabuso nun. Yung traffic lang na pulis, nangongotong. Pag nabanatan sa media yun, radyo, TV, sibak yun. Dito, magsawa ka na sa kababanat mo sa katiwalian ng pulis.
wala makikinig sa'yo. Oh, hanggang ngayon nga wala pang balita tungkol doon sa nung kamakalawang hinuli rito sa Makati Avenue na droga pulis, anang huli, in-check. O ba't wala sa news? Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Meron lang very interesting itong mga pangyayari, mga kaibigan. 100 taon ang pagitan ni Abraham Lincoln at ni John F. Kennedy. Parehong naging presidente ng Amerika. Pero marami tayong hindi alam at walang makapagpaliwanag. Kung meron mahirapan silang ipaliwanag ang pangyayari sa buhay ng dalawang naging parehong presidente ng Amerika. Ito, medyo kahit papano magkaroon tayo ng konting kaalaman. Ito, alam na ng mga katropa natin to, Lapid Fire, katropang Lapid Fire. Kasi na-share ko na to sa aming group chat. Ito si Abraham Lincoln, yung mga coincidence sa buhay ng dalawang presidenteng ito. Hindi mo alam kung ba't nagkaganon. Tingnan ninyo. Si Abraham Lincoln ay na-elect o naging congressman, elected congressman, taong 1846. Samantalang, si John F. Kennedy, after 100 years, ay nahalal din na congressman noong 1946. Hinan ninyo yung mga pecha, si Abraham Lincoln ay naging presidente, halal na presidente, 1860. Nung siya'y mahalal na presidente. Si John F. Kennedy, nahalal din na presidente. Anong taon? 1960. Sipin ninyo yan. 100 years ang pagitan, no? Pareho sila ng kanilang concern pagdating sa civil rights. Meron silang similarity. At eto, pareho sila na ang kanilang mga may bahay ay nakunan sa pagdadalang tao habang sila po ay nanunungkulan sa White House. Sipin niyo yan, nakunan yung asawa ni Abraham Lincoln, nasa White House siya, presidente siya. Ganon din si John F. Kennedy. Mga kaibigan. At sila parehong binaril ito Pareho silang inambus binaril. Alam niyo kung anong araw? Pareho sila nabaril. Parehong araw. Biyernes pareho.
Sipin ninyo yan, ha? Oh. At pareho silang sa ulo binaril. Oh. Ito pa. Alam ba ninyo ang sekretary ni President Lincoln? Ang pangalan, Kennedy. Ha? Nung siya presidente, ang sekretary niya, pangalan, Kennedy. Si Kennedy naman, ang pangalan ng sekretary niya, Lincoln. Sipin niyo yan, ha? Sila pareho ang pumatay sa kanila, mga Southerners. Ha? Pero ang pumalit sa kanila, pareho, Southerners din. Southerners. Ang pangalan ng pumalit kay Lincoln, Johnson. Ha? Si Andrew Johnson. Pinalitan niya si Lincoln. Ha? Isinilang, si Andrew Johnson was born in 1808. Si President Andrew Johnson, yung pumalit kay Lincoln, isinilang yun 1808. Sipin mo yun, ha? Ngayon, yung pumalit naman kay Kennedy, nung namatay si Kennedy, ang presidente pumalit sa kanya, si Lyndon Johnson. Kailan pinanganak naman si Lyndon Johnson? Ang pinanganak naman si Lyndon Johnson, 1908. Isipin mo, yung Andrew Johnson, 1808. Pinanganak. Pumalit kay Lincoln yun. Yun naman si Lyndon Johnson, pinanganak ng 1908. Yun yung pumalit kay Kennedy. Si John Wilkes Booth, siya ang pumatay kay Lincoln. Kailan pinanganak ito si John Wilkes Booth? 1839. Sipin ninyo, ha? Si Lee Harvey Oswald naman, na pumatay, sinasabing pumatay kay Kennedy, ipinanganak naman 1939. Puro 100 years, Mga kaibigan, Sipin ninyo yan, ha? At yang parehong bumaril na yan, ha? Doon sa kay Lincoln at saka kay Kennedy, parehong may 3 pangalan nila, mga kaibigan, 3 pangalan. Di ba, yung pumatay kay Lincoln, John Wilkes Booth. Yung kay Kennedy naman, Lee Harvey Oswald. Isipin mo yan. Mga kaibigan. At bawat yung pangalan nila, alam nyo kung tig-ilan letra? Pareho? Tig-50 ng letters. Pag pinagsama mo, ang parehong pangalan nila. 15 yung isa, 15 din ito. Ito naman, isa pa. Si Lincoln, binaril, sa sinihan. Ang pangalan ng sine, Ford Theater, Si Kennedy naman, ay binaril sa kotse, habang nakasakay sa kotse, na ang pangalan ng kotse, Lincoln. Nagawa ng Ford. Isipin mo yan. Mga kaibigan, Hindi ba? Eto, 1 linggo, bago barilin si Lincoln, alam nyo kung nasaan siya? Nandun siya sa Monroe, Maryland. Si Kennedy naman, 1 linggo bago na baril, ang kasama naman niya si Marilyn Monroe. Lintik po mga kaibigan, ha?
Si Lincoln po binaril sa sinihan, pagkatapos siyang barilin, yung bumaril sa kanya tumakbo sa warehouse, sa bodega. Si Kennedy naman ay binaril at yung bumaril sa kanya ay nandun sa warehouse. Oh. Pagkatapos tumakbo sa sinihan. Pagkabaril kay Kennedy, mula doon sa warehouse, tumakbo yung bumaril doon sa sinihan. Lintik ang mga ano nito, no? Ang research na ginawa nito, mga kaibigan, eh.